tawag na hermeneutics, yung pag-aaralan po natin ng literature. Pero hindi po natin tatalakayin yon. Bibigyan po natin ng pansin na yung tinatawag po na biblical hermeneutics. Dahil nga kasi salita ng Diyos, ang atin pong i-interpret. Siguro pamilyar na po kayo sa tinatawag na sa word na hermeneutics. Ano? So, kuhanin muna natin yung tinatawag na course objectives. Meron po tayong tatlong learning domain or sphere na kung saan kailangan po nating ma-meet yung pangailangan po nito. Ano ho? So, yan po, lagi pong magkasama yan. Yung head, yung pong ating tinatawag na puso at yung tinatawag na kamay. So una, cognitive, ito po yung ano ba ang dapat malaman o matutunan ng mga estudyante o ng bawat isa po sa atin. Pag sinabing cognitive po kasi, nakapalaw po dyan yung learning. O ibig sabihin, that is a mental action o yung ginagawa ng ating isip, ano, yung ating remembering, yung ating tawag dito, yung pangunawa, nakapaloob po yan sa tinatawag na cognitive. Okay? Baka po naririnig ninyo sa background yung boses ni Pastor, ano, dahil kasi magkasabay po kami ng subject. Doon po siya sa isang sa kabilang kwarto, ano? Okay. So pag pinag-usapan po ang effective objective, what should student value? Ano ba dapat bigyan ng pagpapahalaga ng bawat estudyante? So kapag pinag-usapan natin ang tinatawag na heart, diyan nakapalo po yung ating emosyon o yung ating mga damdamin. Ano? Kaya nandiyan po yung tinatawag na pagpapahalaga. So kamay, ibig sabihin, pag sinabing volitional, voluntary o yung tinatawag na atin pong desisyon, okay? Kaya ang ibig sabihin po niyan, ano ba ang kinakailangan o dapat gawin ng estudyante? Tandaan po ninyo yung triple H. Head, heart, and hand. So yan po yung learning domain na kinakailangan mabigyan natin ng pansin o masuplayan natin ng atin pong aaralin. Ano? So, kuhanin po natin yung pagdating sa cognitive. What should student know? O ano ba ang kinakailangang malaman o matutunan o maintindihan ng mga nag-aaral? Siyempre, ibigay ang paliwanag ng mga pangunahing hermeneutical terms. Okay, familiar ba kayo sa salitang hermeneutics, exegesis, eisegesis, and context at yung tinatawag na genre. So ito po pag-aaral natin, ito yung sasagot, baka meron po kayong tanong sa isip ninyo na bakit hindi nagkakasundo. Even kahit sabihin natin mga mananampalataya, pagdating po sa pag-i-interpret ng tinatawag na Biblia. Okay? So, ang sasagot po dyan, yung exegesis and eisegesis, na ipapaliwanag ko po sa inyo along the way ng ating pong pag-aaral. Ano? And then, ano ba kinakailangan nating malaman o matutunan? May paliwanag natin yung tinatawag na historical, grammatical method of interpretation. So mamaya matatalakay po natin yan, ano? Kuhanin lang muna natin yung tinatawag objectives. Ibig sabihin yung goal ng ating pag-aaral. And then number 3, pag sinabing identify, makilala natin o malaman natin yung iba't ibang biblical genre and how they affect interpretation. Pag sinabing genre, equivalent po niyan is literary style. Okay. Example, pag sinabing genre, ito bang talata na binabasa mo, pinag-aaralan mo ay nasa gospel, nasa narrative, nasa poetry, o nasa prophecy? Yun ang ibig sabihin ng genre. Kasi iba't iba po ang style
ng pagkakasulat ng mga aklat na kung saan alam natin o kilala natin na Biblia na isang libro lang. Okay? Ang hawak po nating Biblia ay hindi po isang libro, hindi po isang libro lang, kundi sets of ilan? 66 books po 'yon. Old and New Testament. So, yan po yung ibig sabihin ng biblical genre. Kaya yung atin pong pag-aaral pagdating sa pag-i-interpret, may iba't ibang method o kaparaanan o approach kung paano natin ito i-interpret. Halimbawa, sa gospel, maraming beses na ginamit ng Panginoon ang talinhaga. Okay? Bagamat nakapaloob po ang parable sa gospel, meron pong ibang approach para maintindihan po natin yung tinatawag na talinhaga. Okay? At ang Biblia po ay punong-puno ng figurative language. Kaya hindi natin basta-basta na lamang i-interpret ito nang hindi natin ina-identify kung anong klaseng literary style po ito. Halimbawa, yung sulat ni Pablo. Okay? So, ang gamit pong salita niyan is epistle o epistle. Sa atin, letter po yun sa panahon natin o sulat. O malalim na Tagalog po niyan, kalatas. Okay? So, number 4, recognize common interpretive errors. So dapat dito po sa pag-aaral natin, pag natutunan po natin ang proper hermeneutics, marirecognize na natin o malalaman na natin yung maling pag-interpret ng salita ng Diyos. Mamaya, talakay po natin yan sa mga susunod. And then number 5, understand the role of context in determining meaning. Pag sinabing context, yung sitwasyon, circumstances, na dapat dito natin binabase para ma-determine natin yung kahulugan ng talata. Ang paboritong ginagamit ko pong example ay yung tinatawag na kapag nagkasala ang kaliwang mata mo, dukutin mo. Tama ba? So ano ba ang context nito? Ano ba ang sitwasyon? Bakit sinabi ng Panginoong Hesus ito? Ano? Kaya nung bago po kami dito sa Bataan, bagong lipat kasi galing po kami ng Bulacan at bagong save po ako. Kakikilala ko lang sa Panginoon noon. Ayon sa narinig ko, merong isang taga rito sa Dinalupihan dahil nabasa niya yung tinatawag na inutusan ng Diyos si Abraham, ay handog po si Isaac. Ang ginawa po nung nakabasa nito, pumunta po sa bundok ng Malasimbo, inihandog po yung kanyang anak. Okay, so nakita po natin so kailangan dapat unawain po muna natin yung tinatawag na mga talata na pinag-aaralan na binabasa po natin. Okay, so second, yung affective. Ano ba ang dapat bigyan ng pagpapahalaga ng mga nag-aaral o tayo po bilang lahat po tayo, mga Bible school student tayo o Bible student. Ibig sabihin, yung mga pastor, inaaral mo na dapat yung kanilang i-develop, i-organize na preaching. Tama po ba? Kaya ngayon po, dahil kasi uso na yung AI, tsaka yung mga e-book, e-preaching, parang iba, doon na lang yata kumukuha, no? Okay. So, kumbaga sa pagkain, mas masarap siyempre ikaw yung mismong nagluto. Bakit? Kasi tinitikman mo muna yan bago mo ipakain Kapag halimbawa medyo hindi maganda yung lasa, naturally i-adjust po natin. Saka yung pong mga nakikita po natin na e-book na yan, tandaan po ninyo, baka kung hindi po tayo magiging maingat, may mga theological bias po yan. Ibig sabihin, kumukuha sila ng talata, binibigyan nila ng sariling kapakahulugan para patunayan nila na yung kanilang pananampalataya ang tama. Okay? So, malalaman po natin yan sa pagpapatuloy. So, una, sa affective,
So, dapat ma-develop sa atin yung pag sinabing reverence, yung pitagan. Okay? Di ba tayo pong yung mga ordained minister, ang tawag po ay reverend. So, ang ibig sabihin ng reverend, kapita-pitagan. Mas mataas po yun sa tinatawag na galang-galang. Tama po ba? Okay, kaya medyo mabigat po yung mga pastor na ordain na may title na reverend kasi dapat ipakita at patunayan po nila o namin na deserve namin yung title. Tama? Okay, so natandaan po natin, ang ini-interpret po natin ay salita ng Diyos. Hindi po ito basta-basta babasahin lang, ano? So dapat ma-develop natin yung tinatawag na character na yung reverence. So, bibigay natin yung karampatang dapat ibigay natin sa salita ng Diyos. And then, number 2, cultivate humility and dependence on the Holy Spirit in interpretation. Tandaan po ninyo, hindi natin kayang i-interpret sa sarili po natin ang salita ng Diyos. Kaya dapat, we have to be humble. Okay? Kahit po sa mga pangkaraniwang libro, halimbawa, yung mga nag-aaral, yung mga reference book. So, hindi naman pwedeng basta-basta sabihin na lamang ng mga estudyante, madali lang yan kasi nakasulat naman yan. Totoo, nakasulat po yun. Pero kinakailangan din naman na ito po ay ating unawain o intindihin para nang sa ganon, makita natin talaga yung tunay na kahulugan ng anuman ang ating binabasa. And then, value accuracy over personal opinion and experience. Ito po, lagi ko pong sinasabi every time na ako po yung nagpipreach at kailangan. O kaya naman, halimbawa, sa mga nagsishare po kasi ng salita ng Diyos, kadalasan, mas inuuna po nila yung kanilang naranasan. Okay, so I'm not against, hindi mo po tama yun. Tandaan po ninyo, ang sinishare po natin dapat salita ng Diyos, hindi karanasan natin. Okay? So baka sabihin sa'yo nung kausap mo, ikaw, karanasan mo yan, ako hindi. So dapat yung karanasan natin, binabalidate ng salita ng Diyos. Hindi yung karanasan natin na magbabalidate ng salita ng Diyos. Before anything else, paliwanag muna natin yung salita o yung tinatawag na talata. Kaya ganyan ang dapat pagdating sa affective. So bigyan natin ng higit ng pagpapahalaga pag sinabing accuracy, yung tama, yung karampatang dapat nating ibigay doon sa salita para nang sa ganon, maintindihan po nung ating sinisharean. Okay? And then, doon pa lang ang experience. Kayo, kapag sila ay nanampalataya na rin, doon nila mararanasan yung naranasan din natin. And then, number 4, feel responsibility to handle the word faithfully in ministry. Okay, ibig sabihin, it is our responsibility na atin pong i-handle ng maayos yung salita ng may katapatan pagdating sa ministeryo. Siyempre, higit sa lahat sa ating buhay. Bakit sinabi may katapatan sa ministeryo? Ibig sabihin, kung ano yung talagang sulat, kung ano talaga ibig sabihin, yun ibigay natin. Okay, so, I remember nung si Pastor Ed Lapis po ay hindi pa po nalilisya yung kanyang pananaw. Okay? Sabi niya ganyan, kapag ikaw ay naghingi ng sorry, kapag ikaw ay nag-preach, okay, so dapat hindi ka na nag-preach. That is galing kay Pastor Ed Lapis, hindi sa akin. Kasi sabi niya, may tama naman eh. Sabi niya kasi, bakit ka magsusorry? Dahil kasi ang pinipreach mo, salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, nagtutuwid, nagtatama. Okay? Bakit ka magsusorry? Ibig sabihin, hindi siya faithful sa kanyang pag-preach. Kung ano yung sinasabi o kahulugan, okay, kinakailangan sabihin po yun. And then number 5, commit to interpret scripture with integrity. When it comes to integrity, parang yung faithfulness din yan, integrity, yung ikaw, pag tayo na lang, at ang Diyos.
Okay? Kapag sinabing commit, italaga natin ang ating mga sarili with integrity. Halimbawa, yung pastor, dapat yung kanyang pagkapastor nandoon sa pag-interpret ng tinatawag na salita ng Diyos. Ano ho? O, ano man po tayo, sino man tayo, dapat yung pag sinabing integridad kasi more yung ating karakter yan eh. Okay? So, yun ang dapat nating bigyan ng pansin. And then, siyempre, ano ba kinakailangan nating gawin? Maliban sa yan. Siyempre, bago natin i-apply, so may gagawin muna tayo sa salita. Okay? Sabing ganyan, observe and analyze a biblical passage carefully. Okay? So, parang ganito po yan eh. Dapat, meron tayong tinatawag na critical thinking. So, kung papasok ang negative sa salitang critical, ano? Kasi pagka sinabing critical, medyo negative ang dating sa atin. Tama ba? Kasi parang nandun yung salitang critic. So, hindi po. Pagka sinabing critical thinking, ito po yun. Pag sinabing critical, ang ibig sabihin po nun, dapat yung isip natin marunong mag-analyze. Okay? Iba po yung critical spirit, critical thinking. Okay lang na may critical spirit, thinking, wag lang critical spirit. Kasi yun ang medyo hindi maganda, ano? Okay, so ibig sabihin, try to analyze. Okay? Try to observe. Ano ba yung nakapaloob dito? Kasi hindi naman natin kaagad-agad makikita yan eh. Hindi naman kaagad-agad natin maunawaan. And try to avoid yung siguro ito ibig sabihin nito. Okay, so avoid presumption and assumption. Tama? Okay. So, isa sa mga technique para maintindihan po natin ang tama ang salita ng Diyos, yung tamang pagtatanong. Okay? Dapat meron tayong tamang pagtatanong sa talata na binabasa po natin. Ano po yung tamang pagtatanong? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Okay? Tignan po niyo yung kaibahan ha. Siguro ito yung ibig sabihin nito. Doon sa ano kaya ang ibig sabihin nito? Okay? Di ba meron tayong yung iba kasi kapag ka nagtanong, ang pananaw ng iba sa nagtanong, excuse me to use the term tanga. Okay? Eh kung hindi naman talaga alam at tinanong, hindi natin pwedeng sabihin taji. Kaya nga niya tinatanong kasi hindi niya alam eh. Tama po ba? Okay. Pwede nating sabihin yung taji, alam na niya, tinatanong pa. So nakuha po natin. So hindi po masama ang nagtatanong. Lalo na kung hindi natin nalalaman. Lalong-lalo na we are talking about the Word of God. Kasi hindi natin pwedeng sabihin, hindi, alam ko na yan. Ito yung ibig sabihin yan eh. Okay. Meron tayong mga misuse. May mga misuse na yun na mga verses na madalas nating naririnig, pero kung aaralin natin hermeneutically, kukuhanin natin ng context, hindi siya umaakma. Halimbawa, yung tinatawag na all things are possible to God. Ginagamit po yan sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon. Tama ba? But what is the context ng sinabi ang to God, all things are possible? Okay, ito pa isang misuse na talata. Sa 2 o 3 nagkatipon, nandoon ang Panginoon sa kalagitnaan. Kaya, simula na tayo, di ba? Sabi naman ng Biblia, sa 2 o 3 nagkatipon, nandoon ang Panginoon sa kalagitnaan. O, tama ba? So, vicious po yun. Bakit? Kung aaralin natin yung context, nung 2 or 3, nandun ang Panginoon sa kalagitnaan, meron pong sitwasyon na kinapapalooban
nung sabihin ito ng ating Panginoong Jesus. Okay, example lang po yan ng mga misuse, di ba? Mamaya may tatalakayin po tayong mga passages na kung saan magbibigay ng tinatawag na kaliwanagan sa atin doon sa mga pangkaraniwan nating naririnig na binabanggit ng iba. Pero kung aaralin natin hermeneutically, sumali po siya. Okay? Misuse o ina-abuse siya. So determine the main idea of a text in its context. Pag sinabing context, yun nga po yung event, circumstances, o sitwasyon. Okay? So, ano ang sitwasyon o context yung sinabi ng Panginoon na yung all things are possible to God? So, mamaya, bibigyan din natin ng pansin po yan. No? Pero nakikita ko lang po sa inyo yung tinatawag na dapat nating gawin para nang sa ganun, hindi tayo magkamali. Okay? Para hindi tayo magkamali ng pag-i-interpret ng salita ng Diyos. So, avoid exegesis and misinterpretation. Ang exegesis po kasi, bagamat mamaya matatalakay po natin yan, ito yung bumabasa ang naglalagay ng kahulugan sa kanyang binabasa. Halimbawa, may nabasa siyang talata. So, ilalagay niya yung sarili niyang opinion, sarili niyang idea. So, ano mangyayari? Misinterpretation na po ito. Okay? Misinterpretation na po ito. Tama? Kasi nilagay mo na yung sarili mong pananaw sarili mong yung sarili mong tinatawag na opinion. So, misinterpretation na yon. Apply scripture responsibility to modern life. Okay. So, naging issue po yung asawa ni IC, di ba? Ni IC, yung sex bomb na dati. Dahil sa hindi niya pagsama sa concert. So, naging viral po yun. Okay? So, hindi natin pinu-question ang intensyon o motibo ng lalaki. Okay? Kasi mananampalataya So, sinere niya yung tinatawag na kanyang faith. Pag sinabi kasing responsibility to modern life, tanda po niyo iba po yung panahon natin ngayon. Tayo mga mananampalataya, maintindihan po natin yung sitwasyon na yun Kaya lang hindi po lahat. So, ganito po yan. Tama po i-share natin yung katotohanan, pero yung paraan ng ating pag-share, dapat aralin natin. Huwag tayong basta-basta lamang na nasa iba ko nung panahon na may mga hyper ang dating sa pananampalataya Ano ibig sabihin ng hyper? Basta yun talaga kung ano yung kanilang nasa loob, kanilang paniniwala, basta-basta nila sasabihin yun. Meron akong samang kumain na mananampalatayang hyper. Tinanong niya ako, hindi ba ako Kristiyano noon Tinanong niya ako anong relihiyon ko. Di siyempre sabihin ko, Catholic. Okay, so hindi pa niya ako kilalang masyado Nung sinabi ko yung relihiyon ko, sabi niya, ay nako, pinalalabas tayo ng Diyos dyan, lumabas ka dyan. Ano yung mali? Yung paraan ng kanyang pagsasabi. Pamabuti na lang, di ako matitisurin. Kasi kung patingin ako sa tao, baka hindi ako naging pastor ngayon. Tama ni Brother Sandy. Tama ba? Okay. Paano po yung tamang pagpapakain ng manok? Alay. Diba? Tama. Ang dapat lang yung ganun, dahan-dahan. Tama po ba? Naintindihan niyo? Nakikita niyo ba yung monster ng kamay ko? Kung halimbawa, dakot mo yung palay, ganun mong inihagi sa manok. Ano mangyayari? Lalapit ba yung manok? Hindi. Tatakbo palayo yun. Bakit? Mali yung paraan. Tandaan po ninyo, ang Biblia, ang pinakamatandang aklat na nasulat ng matagal ng panahon. Tayo po nasa modern age na masyado na pong napakataas ng tinatawag na technology. At syempre,
yung mga tao, iba ang panahon po nung panahon ng Panginoong Hesus na kahit anong sabihin, okay lang. Hindi mo sa katulad ng panahon natin ngayon, no? Tama? Yan ang ibig sabihin ng apply scripture responsibility to modern life o kaya tinatawag na pagiging relevant. Okay? Sa panahon po natin ngayon, marami tayong issues, hindi lang political issues, kundi religious issues. So how do we address that kind of issue? Halimbawa, yung sa flood control. Diba? Paano ba natin 'to tinitignan? So, yun ang ibig sabihin ng relevant. Paano natin ngayon ibabahagi ang salita ng Diyos sa panahon natin ngayon na ibang-iba kaysa nung panahon ng mga, sabihin na nating early 90s o 80s. Tama? So, ibang-iba na po yung sitwasyon. Ibang-iba na ang panahon. Iba't iba na ang thinking ng mga tao. At syempre, ibang-iba na rin yung damdamin ng mga tao. Kaya dapat bigyan natin ng tinatawag na pansin yung mga bagay na katulad doon. It is not what we share, but how we share. Kaya minsan, kahit madalas kahit salita ng Diyos sa sinishare natin, dahil kasi may mga pagkakataong mali ang pagkakasabi natin o pagkukonvey natin, so sa halip na maliwanagan, nagkakaroon po ng problema. Kaya dapat maging responsable tayo sa tinatawag na modern life. Okay, so overall course goal natin, students will learn to understand the Bible correctly, value it deeply, and apply it faithfully in ministry. Alam po ninyo, pagka natutunan po ninyo ang hermeneutics, mas lalo pong lalalim ang inyong pagpapahalaga sa Biblia. Mas lalo din po ninyong ibibigyan lalo po ninyong ma-appreciate hindi lamang yung Biblia kundi yung Diyos na nag-preserve ng Biblia na ito. So matatalakay po natin sa mga darating na pag-aaral po natin yung bibliology, yung pag-aaral pagdating sa Biblia. Kasi kailangan po yun. Kinakailangan makita po natin yung dual nature ng Biblia na pinag-aaralan natin. Pag sinabing dual nature, yung kanyang kasarian. Okay, hindi yung babae lalaki, ibig sabihin yung sa Tagalog yung nature, yung kanyang tinatawag na similar to katangian. Meron dalawang nature ang Biblia. Okay, human and divine. Malalaman po natin yung ng malawakan sa mga darating po natin pong pag-aaral. Okay, so what is hermeneutics na tayo? Yung atin pong oras naman, hindi naman natin kinakailangang uubusin talaga to sa So meron tayong pagkakataon na kapag medyo maagang natapos po yung lesson, actually ito po, maiksi lang yung lesson ko eh. Ngayon, dahil kasi gusto ko pong kumbaga sa pagkain, gusto ko pong manamnam po ninyo ng gusto kung isa lang ang putahe. Di ba? Kapag halimbawa 3 ang putahe, matitikman mo siya pare-pareho, pero isa lang dyan ang talagang mananamnam mo ng gusto yung lasa. So, ayoko po ng ganon. Kumbaga, kung saan lang muna tayo ngayon, ayun lang. Okay? So, ang definition ng hermeneutics, ang sabing ganyan, it is simply the science and art of interpreting the Bible. So, nakalagay na dyan, Kasi pagka inisa-isa ko po yan, hahaba po, tatagal po yung oras natin. Okay, para nakita na po ninyo, ipapaliwanag ko na lang po. Okay, pag sinabing science, meron siyang sinusunod na prinsipyo. Doon ang science ay knowledge, di ba? Knowledge ang ibig sabihin yan. Okay, so meron siya kasing sinusunod na prinsipyo, kaya po siya science. Bakit naman naging art? Dahil kasi nangangailangan po ito ng skill and sensitivity. Ano yung ibig sabihin ng skill? Alam kasi natin skill, yung karpintero, yung electrician, yung mga natural skills. Pag sinabing skills kasi, gagamitin po natin yung kakayahan natin, gagamit tayo ng mga principles, mga style,
para makuha po natin yung kahulugan talaga ng talata na atin pong pinag-aaralan. Okay, so bridge between ancient text and modern reader. Hindi ko na po nilagay illustration. Meron po ang illustration na ancient time and modern time. Okay, so parang ganito po yan. Halimbawa, nung wala pa pong tulay yung Malabo, yung pagitan ng Malabo saka yung Tuko, tumatawid kami nun sa Sapa. So yun yung paraan para makatawid kami. So siguro nakita po ng mga nanunungkulan na hindi ganun kadali yung tumatawid. Kasi halimbawa, katulad noon, nung humayo kami doon, akala ko hindi ako na-inform na ilog pala yung tatawiran. Nakasapatos ako, nakamedyas pa. So, tuloy, nanabat ko yung sapatos, nakapantalon pa. Okay. So, ngayon, para makatawid yung from Tukop to Malabo, nilagyan ng tulay. So, yun ang hermeneutics. Yun ang interpretation. Okay, para magkaroon ng tulay yung gap ng ancient time and modern time. Tandaan po ninyo one of the oldest book ang Biblia. Bakit one of the oldest, Pastor? Kasi may mga kasulatan na po noon na nung panahon ng Bible times. Okay, may ano na po noon, halimbawa, 'di ba na-exile ang bansang Israel sa Egypt. So meron ng mga writings ang Egypt. And that time hindi pa po tapos ang Biblia. Wala pa. Okay? Kaya tinuring na one of the oldest book ang Biblia. Kasi marami ng existing na book noon. Pero kahit na one of the oldest book siya, pero siya ang pinaka sabihin na natin lahat ng adjectives o superlative. Wala pong higit na kahit anong aklat sa Biblia. Okay? Kahit na anong revision ng gawin sa Biblia, hindi nababago ang mensahe. Wala pong nababago. Hindi katulad ng mga textbooks, nire-revise na po siya, meron na pong mga hindi isinama doon sa mga nauna. Okay? Kaya ang Biblia, very unique siya. Ang Biblia, hindi lamang nag-i-inform, hindi nagtatransform ng buhay. Yung mga libro na iba, nag-i-inform lang yun. Pero hindi niya kayang i-transform ang buhay natin. Minsan nga, nagiging negative, di ba? Yung transformation. Kasi depende sa binabasa at depende sa pagkakaintindi na nagbabasa. Kaya ganun po yung Biblia. So, nevertheless, so ang hermeneutics ang nagsilbing tulay para yung mga sinabi ng mga lumang panahon ay maintindihan at ma-apply natin sa panahon po natin ngayon. Okay, so meaning of exegesis, tanda po ninyo, simple ang tinatawag na hermeneutics ay ang agham at ano sa Tagalog art, sining ng pag-interpret ng Biblia. Bakit siya science? Kasi may sinusunod niyang principle. So yung bakit art, kailangan ng skills. Okay, so meaning ng exegesis and eisegesis. Ang exegesis po is to lead out or to draw out. Literally means to lead or draw out the meaning of the text. Nabanggit ko na po kanina. Tama po ba? So ang exegesis, galing yan sa salitang Greek, yung out of, di ba? Yung ecclesia. Yung Greek word na ecclesia, di ba? The called out ones. From. Yung na iyon, sa Greek, that is out of. So, kaya yung ating ginagawa sa Biblia, nilalabas natin yung tunay na kahulugan nung talata. Nalusundan po ninyo?
we are drawing out and leaving out the meaning of the text. Yung plain text na binabasa natin, meron yung deeper meaning na nakapaloob na yun po yung hinahanap natin. So, i-draw out, ilalabas natin. Tama? So, simply Means ang ibig careful sabihin ng process. exegesis, the careful process of drawing out the the original meaning of a biblical text based based on its context. So, kuhanin natin ng simplihan yung yung sinabi ko po kanina. Ang context ng all things are possible ay ang nauna po doon yung sinabi ng Panginoon na mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa isang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom. This to man is impossible. To God, all this is possible. Hindi naman sinabing all things are possible eh. To God, this is possible. Ano ang context? May lumapit na mayaman sa Panginoon, nagtatanong kung paano maliligtas. At sinabi niya, nung sumagot ng Panginoon, sabi niya, nasunod ko na lahat ng kautusan, yung Ten Commandments. Galing niya, no? Nasunod niya yung Ten Commandments. Okay. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige, umuwi ka, benta mo yung ari-arian, pamigay mo sa mahirap. Sabing ganyan, nalungkot, na umalis ang mayaman dahil kasi sadyang siya'y napakayaman. Doon sinabi ng Panginoon, yung tinatawag na, yun ang context. Okay? Yun ang context o circumstances na sinabi ng Panginoon na mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit kaysa sa kamelyo na makapasok sa sa butas ng kamelyo. Okay. Hindi ko maisipin, talaga namang hindi parang very awkward siya eh. Ano yung matatawag natin dito? Talaga namang, kung literal yun, mahirap naman talaga makapasok ka isang kamelyo sa butas ng karayom. So mamaya, bibigay ko sa inyo yung tinatawag na ibig sabihin niya. No? So tandaan lang po ninyo ha. Okay, so read hermeneutically. Ibig sabihin ng context. Ibig sabihin, meron pong, hindi basta sinabi ng Panginoon yon. Meron munang mga naunang talata bago niya sinabi yon. Kaya ito yung tinatawag na pagkakamali po ng iba. Ina-isolate lang nila yung text. Hindi nila tinitingnan yung context. Okay? So, halimbawa, may mga ibang sekta, nakukuha sila ng isang talata, ipapaliwanag nila ito ayon sa kanilang sariling idea para ma-justify yung kanilang pananampalataya ay tama. Okay? So marami pong ganyan. Kaya dapat marunong tayo ng tinatawag na proper interpretation para na sa ganun, hindi tayo manadaya. So, laganap na po ngayon yung mga, di ba, yung mga reels, mga video patungkol sa end times, sa prophecy. Okay? So, napaka po ng panahon natin yan, na iba, pinaniniwalaan nila kaagad. O nga, malapit na dumating yung Panginoon. Kahit na yung binigyan ng date na pagdating ng Panginoon, naniniwala sila eh. Mga po ba? Okay. So wala naman pong sinabing date ang pagbabalik ng Panginoon. Masasabi lang, babalik ang Panginoon, di ba? So paano nila nasasabi to? Kasi minamali nila yung pagkakaintindi doon sa talata. Hindi po nagkakamali. Minamali talaga. Okay? So po natin. So minsan yung iba, yung kanilang assumption. Akala nila, yun na yung tama. Pero iba yung talagang tinutwist nila yung talata. Hindi nila kinakailangan pa ang context. Tama ba? So, delikado po yun. Diba? Kung hindi natin titignan ang tinatawag na context, katulad nung kapag nagkasala ang kaliwang mata mo, dukutin mo. Nakuha po natin. Pag hindi mo tinignan ang context nun, ay napakahirap nun. Hindi po literal. Okay.
Hindi po siya literal, ano? So, yan po ibig sabihin ng exegesis. Halimbawa, yung John 3:16, ito po yung ginagamit natin sa pag-share ng salvation, di po ba? Tama po? Pero John 3:16, bahagi lamang po yun ng context ng you must be born again. Okay? Tama? Kasi ang salvation, ang pinakikita nito, kung paano tayo mapaghaharian ng Diyos. Ano yun? Yung pananampalataya kay Jesus, nakaisa-isa at bugtong na anak na na sinugo ng Diyos Ama para kung sino man ang mananampalataya ay hindi mapapahamak. So ang talagang context nun, yung discourse ng ating Panginoong Hesus at ni Nicodemus. Nakuha po natin. So yung John 3:16, bahagi yun ng full context ng John 3 patungkol sa you must be born again. Paano maliligtas ang tao? Kapag pinagharian siya ng Diyos. Paano tatanggapin ang paghahari ng Diyos? Tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng sariling tagapagligtas. So ibig sabihin, dapat talaga pinapaliwanag na kaagad yung ibig sabihin ng born again. Kasi yun yung talagang main context nun you must be born again. Di ba? Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Na marami ang alam nila, yung tinatawag na kaharian ng Diyos ay ang langit. Tama? Yung mga nababasa po sa Biblia. Okay? Isa pa sinabi ng Panginoon doon, maliban na ipanganak na muli isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yun ang ibig sabihin ng iba na langit. Hindi po, kahit kailan hindi po tinawag na kingdom of God ang langit. Langit po yun. Tahanan ng Diyos. Yung tinutukoy po na kingdom of God sa John 3, sa you must be born again, yung ikaw paghaharian ng Diyos. Kasi tayo, di ba, yung puso natin, yan ang kingdom ng Diyos. Tama? Tinanggap natin si Jesus, pumasok sa puso natin. So, nakaluklok ngayon si Jesus dito sa trono na puso natin. So, ay bakit sinabi, Pastor, na yun nga, yung hindi paghaharian, di makikita. Ibig sabihin, yung sovereign rule ng Diyos sa buhay natin. Yung si Jesus ang naghahari sa buhay natin. Si Jesus ang nasusunod, okay? Ang Panginoon ang nasusunod sa buhay natin, hindi na natin sarili. Yun po yung ibig sabihin ng context at exegesis. Yun yung i-discover natin yung nakapaloob sa tinatawag na John 3:3. Di ba sabi ni Nicodemus, paano pa ako ipapanganak na muli? Paano pa ako makakapasok sa sinapupunan ng nanay ko? So, hindi niya naintindihan. So, di ba, natural ang kanyang intindi, while yung sinabi ni Jesus, spiritual. Ano ka po ninyo? Okay, yun ang ibig sabihin ng, ng context, yung buo. Halimbawa, ano yung naunang talata o mga naunang talata at ano yung mga sumusunod na talata. So, hindi tayo maliligo pagka binasin natin yan. Kaya kung kayo po ay nasanay sa tinatawag na gumagamit lang kayo ng isang talata, okay lang po yun. But be sure na pinag-aralan po ninyo kung saan siya nakasama na na mga paragrapa na una sa kanya o talata o yung mga sumunod. O kaya naman, yung kabuuan ng chapter kung saan po nyo ito kinuha. Okay, para hindi po kayo maligaw. Para hindi tayo maligaw, sa pagbibigay ng kahulugan po nito. Okay. Kung napapansin po ninyo, di ba, minsan may mga preaching, isang talata lang, pero 3 puntos. Ibig sabihin, yung pong gumamit ng isang talata lang, ginamit lang niya yung isa, pero inaral po niya yung buo. Okay, halimbawa, ako po, nung nakaraan, ang akin pong text is
Genesis chapter 1 verse 2. Okay, patungkol po sa creation. So kahaba kaya kung pinabasa ko yung buong ano. Tama po ba? Yung buong creation. So mahaba po yun. So, inaral ko muna yon and then ginamit ko isang talata. Pero along the way, binanggit ko unti-unti yung tinatawag na mga sumunod na talata na kasama nung Genesis chapter 1 verse 2. Ngayon, kung halimbawang devotional, at aaralin mo naman yan in full context, so okay lang din kung devotional. Kasi ibibigay mo na talaga, ang devotional kasi, hindi mo lang ibibigay yung kahulugan nung pinag-aralan mo na sineshare mo, kundi yung reflection o yung impact sa iyo o yung naging impluensya sa iyo ng talata na binabasa mo. Ganun po ibig sabihin ng devotional. Ano ha? Ibig sabihin, nag-encourage ka, nag-motivate ka. Why? Because hindi mo lang natuklasan yung ibig sabihin ng talata, kundi ito po ay nagkaroon na ng impluensya sa buhay, sa iyo, sa buhay mo, sa puso mo. So, yun po ibig sabihin ng devotional. Okay? So, next. Sa meaning ng exegesis pa rin tayo, tsaka exegesis, no? Itong exegesis, nakakabulol itong buti pa exegesis, hindi nakakabulol. Exegesis. To lead meaning into the text. Yung AI, yung EI, ang ibig sabihin nun sa Greek, into. Yung original Greek language na ginamit na EI, into ang ibig sabihin nun. So sinabi ko na po kanina, may mga nagbabasa kasi na sila mismo naglalagay ng kahulugan doon sa kanilang binasa. Hindi nila kinukuha yung kahulugan. So nagkakaroon ng tinatawag na wrong interpretation and wrong practice. Yung nasa uli, di ba? Bakit? Papaano magiging negative ang resulta ay positive ang resulta na negative ang pagkakaintindi? Hindi tayo mathematical expression no, mathematical process, di ba? Sa ano pwede 'yun eh. Sa multiplication, di po ba? Positive and negative, positive ang mananaig. Pero sa Bible interpretation, wrong doctrine, wrong practice. So nakuha po natin. So ang exegesis kasi simply means the practice of giving one's own ideas, assumptions or opinions or meanings into the text instead of drawing meaning from it. Halimbawa, so ito po ay hindi po ako nagki-criticize ano. Ang mga INC, mga Iglesia ni Cristo, madalas ang ginagamit po nilang mga text, Luke, di ba? Lucas, bakit? Si Lucas kasi, ang presentation niya kay Christ, Diyos na nagkatawang tao. So kung ano nang nila yung talata na hindi nila titingnan yung context, kita niyo na, sabi ganyan, Son of Man. Totoo, Son of Man. Pero capital letter yung S. Na Son, saka yung Man sa iba, di ba? Son of Man, bakit? Nagkatawan tao, naging anak siya ni Maria sa ni Jose. Alam po ba ninyo na ang pangalang Jesus pa lang nagpapakita na ng pagka-Diyos? Yeshua. Yung pangalan pa lang niya nung siya nagkatawan tao, nagpapakita na ng pagka-Diyos. Bakit? Well, Ang Jesus kasi ay galing sa Yeshua at yung pinanggalingan din ng salitang Joshua, meaning Savior. Yeshua means Savior, tagapagligtas. Meron bang tao lang na tagapagligtas? Referring to salvation? So nakuha po natin. Bakit din nila ginagamit ang book of John? Dahil kasi si John, pinakilala niya si Jesus as Jesus, the Son of Man. Son of God pala, sorry, Son of God.
Okay? Makuha po natin. So, sa lahat ng gospel, kahit ano ang presentation, nandoon pa rin ang pinakita yung pagiging Diyos ni Kristo. Kaya kapag halimbawa, in-isolate nila ang isang talata sa Lucas, talagang bibigyan nila ng kahulugan yon na yun lang. To justify their own faith. Diba? Dahil kasi sa kanila, tao lang si Kristo. So kung kunin nila yung talata na nagpapakita na si Kristo, take note nagkatawang tao, hindi naging tao. Nagkatawang tao. Oh, dapat maging klaro po sa atin yan, ano? Okay. Nagkatawang tao po siya, hindi siya naging tao. Bakit? Kung naging tao po siya, paano yung kapangyarihan niya? Wala na. Yung kanyang pagka-Diyos. Kasi naging tao na siya eh. So nagkatawang tao po siya. Bakit tinawag na sinless si Christ? Walang kasalanan, samantalang may katawang tao siya. So simply, kuhanin po ninyo hermeneutically. Tama. Anak ba siya ni Maria kay Jose? Hindi. Hindi, di ba? Na-conceive si Christ sa tiyan ni Mary through the Holy Spirit. Kaya wala siyang sinful nature kasi hindi naman siya bunga ng pagtatalik ni Jose sa ni Maria. Kundi bunga siya ng kumbaga naging vessel lang si Mary. Okay? May nagtanong, pastor, bakit kinailangan pang ipanganak siya? Simple lang. Yun nga pinanganak siya, hindi siya tinanggap ng mga tao eh. Yung pa bigla na lang siya susulpot. Alam ba, bigla na lang siya lumitaw na si Christ. Nakuha po natin. Yun nga, alam nila na anak ni Maria at ni Jose eh. Hindi pa rin nila tinanggap eh. So doon natin makikita yung tamang pag-aaral nung tinatawag na halimbawa, kanina nabanggit ko, di ba, yung grammatical and historical. Okay? Pag sinabing historical, ano ba ang sitwasyon? Ano ba yung pangyayari during that time? Okay, so balik tayo kay Jesus. Tignan po ninyo hindi po nagkataon lamang o hindi po aksidente na siya ay talagang ipanganak doon sa lugar na kung saan siya ipinanganak. Tama ba? Okay. Sabi nila kasi nagkataon lang na naandun eh. So doon natin makikita na hindi nagkataon yon, di ba? Nandun siya, bakit? Dahil sa census. Tama? So, nagpunta sila ron dahil sa census, kagampan na si Maria. Ibig sabihin, due date na. Manganganak na talaga. Okay? So, nakita po natin yung natural flow ng process kung paano ang kalooban ng Diyos nangyari. Kasi inihula na doon siya manganganak. Tama po ba? Sa prophecy, sa lugar na kung saan siya pinanganak, sa Bethlehem, doon siya ipapanganak. So ginamit ng Panginoon yung census na historically, meron silang taon-taon, kahit saan sila nandoon, uuwi sila sa Jerusalem para magparehistro. Hindi po nagkataon na dahil kasi nandoon siya. Hindi. Talagang doon nakatalaga na siya yung mga anak. Ginamit yung pagpaparehistro. Tama? Yung sa tinatawag na census during the time. So, importante po yun, historical. Okay? Isa pang halimbawa, yung inutusan ng Panginoon si Pedro na kuhanin yung coin sa loob ng isda. Tama? Ano yung sumunod? Sino yung nakalagay diyan? Si Cesar po. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So ano ba ang historically, ano ang sitwasyon? During the time ng Panginoong Hesus, ang Israel nasa ilalim ng Roman Empire.
ng Roman authority. Okay? So, ibig sabihin, kahit na hindi sila Rome, Israelita sila, dahil nakailalim sila sa kapangyarihan ng Roman Empire, magbayad ng buwis. But yung para sa Diyos, ibigay sa Diyos. Nasundan po natin. Kaya tayo nagbabayad ng buwis, di ba? Okay. Una-una, nasa Pilipinas tayo, sarili nating bansa. So, dapat lang ibigay natin yung para sa bansa. And then, siyempre, sa Diyos para sa Diyos. So, pag sinabing grammatical naman, nakapaloob dyan yung tinatawag na yung words. Okay? Yung etymology. Pag sinabing etymology, ano ba ang root word nung salitang binabasa po natin? O, halimbawa, minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag na misguided So tandaan po ninyo, ang Hebrew at ang Grego, meron silang isang salita na meron dalawang ibig sabihin. Okay? Kaya kinakailangan, kung kayo po ay gumagamit na ng salitang concordance, okay, dapat tignan po muna ninyo, halimbawa, ang inyong title ay ang topic ninyo ay faith. Tignan po ninyong mabuti kung yung faith na nakita po ninyo ay ang ibig sabihin nito, yung katulad ng ibig sabihin ng faith na ginagamit mo. Kaya pag sinabing grammatical method, titignan natin yung original language. Katulad kanina, yung exegesis. Hindi ko na po nilagay yung Greek word niya. Yun na lang root nito. Ano? Kaya kung titingnan po natin kung paano na-form ang salita, napakalaki ng bahagi po niyan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ay hindi po halimbawa, faith. So, faith. Minsan po yung faith, hindi yung faith na alam natin. Meron po tayong saving faith. Ito yung pananampalataya sa Panginoon, sa Diyos, na nagligtas sa atin. Merong faith na ang ibig niyan sabihin, bagamat faith ang gamit, sa original language, ang meaning niya is trust. Di ba meron tayong belief? Tama ba? Paniniwala? Na alam natin dati parang pareho lang siya, yung belief sa faith. Hindi po. Yung belief, kaya tayo may belief kasi may faith tayo. May pananampalataya tayo sa Diyos, kaya meron tayong paniniwala na ang Diyos ililigtas tayo o niligtas tayo. Okay? So, yung saan galing yung salita? Halimbawa, yung salitang discipleship o yung disciple. Ang Greek language po niyan is mateite. Mate. Nang ibig sabihin ay Mateite. diyan ba galing yung salitang math? Maybe. Kasi it concerns yan yung isip. Mateite. Pero ibig sabihin po nito ay adherent, tagasunod. Di ba meron tayong student, meron tayong pupil. Sabi lang, pupil kasi elementary lang Student. So, kaya ano ba talaga ang ibig sabihin? Pareho ba ang pupil at ang student? Talaga ba pang elementary lang ang pupil? At ang yung student, pang high school, saka pang college. Ganun ba yan? Okay. So, meron kasi tinatawag na dapat nating tignan. Ang disciple ay hindi po siya student. Ang student kasi nag-aaral, mag-aaral. Ang disciple, learner, natuto. At pag sinabing adherent, tagasunod. Gamitin natin yung colloquial term. Gaya-gaya. Ginagaya ng estudyante yung kanyang teacher. Kaya tayo dapat ginagaya natin si Jesus, yung kanyang karakter,
at ang kanyang paglilingkod para matawag tayo talagang disciple. Ang disciple kasi tagasunod. Nga, tagasunod po ibig sabihin nito. Kaya kung di natin tukuhanin, o kahit na yung ano na lang, yung English meaning niya, kaya lang minsan English meaning, hindi po nakaayon sa original Greek language o yung meaning po nito. Halimbawa, tayo na kamulatan natin na yung church, yung building, saan ka pupunta? Sa church. Tama ba? Okay. Kailan nagkaroon ng salitang church at building? Wala pong church dati. Wala pong building. Temple. Kaya sabihin natin church building. Meron silang sinagoga. Na bawat lugar dapat may sinagoga. Na yung mga pamilya dito pumupunta para mag-aral ng salita ng Diyos. O ang early church, nasaan sila? Nasa bahay-bahay, di ba? House church sila. Kasi hindi pa sila nagtatayo ng building noon. Yun ang konsepto nila, house church. Dahil kasi ang tinatawag na church, yung tao. Kasi ang tao, ang church galing sa salitang Greek na ecclesia, ibig sabihin mga tinawag or the called out ones. Sa Greek kasi meron silang mga group of elders na tinawag sa Grego. Okay? So, saan natin ginagamit ang elders? Di ba sa church ginagamit din natin at yung tinatawag na diakono? Pero pansinin po ninyo, sa sulat ni Pablo, ano sabi niya? Magtalaga ka ng elder, hindi pastor. Wala sinabi si Pablo na magtalaga ka ng pastor sa bawat church. Wala. Elder ang sinabi niya, ang tinukoy niya. Okay? So dahil kasi originally, yun yung ibig sabihin ng na ng church, yung mga tinawag. Okay? Hindi po religious term ang church o ang tinatawag na iglesia. That is a technical term sa mga sa Greek, ha? Basta tinawag na may isang layunin, may isang interes, church ang tawag doon. Kasi nga, mga tinawag. Okay? Kaya lang kasi naging religious yan, ginamit ni Jesus. Diba? So nagkaroon na lamang po kasi ng mga building nung mga after na ng mga apostol. Medyo nasa ano na po yun, nasa modern. Synagogue ang ginagamit nila nun. Equivalent po nun, yung sa ating tinatawag na church building. Tama? Okay. So kaya kung hindi natin naaralin, yun ibig sabihin ng grammatical method. And then yung tinatawag na, pag sinabing grammar kasi, so nakapaloob din yan yung past tense ba ito? Present tense ba ito? Future tense ito. Di ba meron tayong nababasa na we have been saved. Tayo ay nangaligtas. Hindi sinabing tayo ay maliligtas. Hindi sinabing we will be saved. We have been saved. So, kuhanin mo rin yung context. Saan tayo naligtas? Di ba naligtas tayo sa tiyak na kapahamakan nang tayo manampalataya kay Jesus? Tayo'y naligtas saan? Sa kamay, sa kapangyarihan ni Satanas nang si Jesus ay napakot na matay sa krus. Pagkakuha po natin. Okay, so yun yung ibig sabihin ng tingnan din natin yung mga tenses po dito. And then yung tinatawag na mamaya pa yata yun, sorry. Mamaya pa po yun, okay? So, nasusundan po natin. So, at least meron na kayong mga Bible verse na alam na po natin yung meaning, di ba? Pwede nyo nang gamitin yung sa preaching, sa teaching, kung natandaan po ninyo, kung sinulat po ninyo, no? Okay. So, why interpretation is necessary?
Bakit kami kailangan pang-interpret? Ang sabi ng iba, bakit di nalang basahin? Okay, so, simple lang. Dalawang dahilan lang kung bakit natin kailangan interpret. Una, ang Biblia ay isinulat ng thousands of years ago. Alam niyo po ba ang pagitan ng bawat aklat ng isulat is more than 1,000 years ago. Dito natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos na ang Biblia ay salita talaga ng Diyos. Hindi po magkakilala yung mga sumulat. Kasi nga, 1,000 years ang pagitan eh. Pero hindi sila nagkontrahan, di ba? Hindi sila nagkontrahan. Walang sinabing isa na against yun sa isa. Kaya iba, may nakikita sila, ay hindi, tingnan mo, hindi sila pareho. So doon napasok yung tinatawag na historical context. Ano ang sitwasyon ni Isaiah nung anong isinulat yung Book of Isaiah? Yung kay Jeremiah, na dalawang aklat si Jeremiah and Lamentation. Okay? So ano ba ang sitwasyon ng isinulat ni Mark, yung gospel, according to Mark, etc., etc. Hindi natin titingnan yan, no? So, kaya kailangan nating interpret. Kasi may sinabi sa kanila, na kung ano yung sinabi sa kanila, so para sa atin din ba yun? Kung ano yung sinabi sa kanila, ganun din ba natin ito susundin? Kaya simple, ang pag-interpret ng Biblia, bibigyan ko po kayo ng simple. Yung, tandaan po ninyo, yung then and there, doon at noon, and then here and now. Pag sinabing here and now, dito sa atin at ngayon. Okay. Maliwanag po natin. Ano ang narinig nila sa sinabi ni Moises? Sa Exodus, sa Deuteronomy, at doon sa mga book na kung saan siyang sumulat. So yun yung then and there. Paano nila naintindihan? So siyempre, iba yung pangunawa nila dahil kasi sila mismo yung nakarinig at panahon nila. So here and now, paano natin ito ngayon i-apply sa panahon natin? Po ba? Merong mga literal na sinabi sa kanila na literal din na i-apply din. Pero mas marami ang hindi. Natin pwedeng basta-basta i-apply ng kung ano po yung sinabi. Okay. So, po natin, halimbawa, yung tinatawag na yung may sinabi sa lumang tipan eh. Yung pag may nakita kang hugad na merong hinahig saka may inakay, yun yung nakakatanda. Okay? Di bali nang kunin mo yung inakay, huwag lang inahin. Okay? So, paano natin ito ngayon hindi paano na-apply? Sa panahon natin ngayon, lahat kukunin eh. Inakay sa kainahin. Tama? So, paano natin na-apply ito? So, bakit? Ano ibig sabihin nun? Okay? So, kung bibigyan ko po kayo ng medyo mas madali. So, kagagamit ko lang po ito nung last Sunday. Pang ilang araw kinreate ng Diyos ang tao. Pang-anim, di po ba? Panghuli. Okay. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit hindi inuna ng Diyos yung tao? Na nilikha, bakit inuli? Simple. Yung unang nilikha ng Diyos, yung lahat ng kailangan ng tao para mabuhay. O ngayon, nasagot ko na ba yung tanong mo na bakit hinuli ng Diyos ang tao? Kung inuna ng Diyos, nilikha ang tao. Okay. Ano kaya mangyayari sa tao? Wala pang tubig, wala pang pagkain. Tama? So po natin, meron na naman nagtanong, siguro namimiloso po eh. Pastor, dumaan ba sa pagka-baby siya, no?
Si Adan? Okay, sige. Kung dinaan siya sa pagka-baby, sino mag-aalaga? Yung boy. Sino magpapalaki sa kanya? Sino magpapakain? Sino magpapadede? Nakaus natin. Okay. So kaya dapat aralin muna natin. Tingnan natin. Bakit nga ba? Ang unang nilikha ng Diyos, yung lahat ng kailangan ng tao para mabuhay. And what's the purpose ng creation ng man? Di ba? To take care and to dress. Ibig sabihin, alagaan, paunlarin yung lahat ng nilikha. So kayo yung munang aalagaan ang inuna, saka bago mag-aalaga. Okay. So ano nang nilikha ng Diyos? Heavens and earth. Yung lalagyan. Second, yung mga nilalagay, ano yon? Yung earth, yung sun, yung moon, yung lahat ng nilikha. Tandaan po ninyo, magkasabay sa isang araw ng nilikha ng Diyos ang tao at ang hayop. 6 days lang po ang creation, hindi 7. Bakit? 7 days kasi nagpahinga ang Diyos. Hindi naman sa napagod. Meron lang gustong ipakita ang Panginoon. Kaya aralin po natin yun, importante yun. Na bakit nga ba? Yung tanong na ano kaya ang ibig sabihin nito o bakit nga ba ganito ang ginawa ng Panginoon? So, basahin mo yung buo. Okay? Maging observant kayo. Okay? Ang sagot po sa mga tanong, kalimitan nasa verse 1 ng chapter 1 ng bawat aklat. O kaya naman nasa huli. Last verse ng last chapter ng kung ano ang buong binabasa po ninyo. So, kay John, nasaan yung purpose kung bakit sinulatan dyan? Nasa huli, di ba? Lahat ng ito ay hindi lahat ng kasaysayan ay itinala dahil kasi hindi kakasya ang aklat kapag itinala lahat. Ang itinala lang ni John ay yung sapat na para maniwala ang tao na si Jesus ay anak ng Diyos. Pero sa iba, nasa unang chapter. So, importante po yun. Kasi yung tinatawag na authorial intent. Bawat aklat may intensyon o may layunin kung bakit isinulat. Okay? Yun yung ibig sabihin ng context. Kasama po sa context yun. Ano ang dahilan kung bakit isinulat ang Book of John? O Gospel of John? O Gospel according to John? Hindi pala Gospel of John yun. Gospel pala ni Christ yun. Okay. So, nasusundan po natin. So, napakahalaga po nun. Kasi meron tinatawag na author's intent. Ano ang intention talaga ng sumulat kung bakit niya sinulat? Halimbawa, bakit sumulat si Pablo sa mga taga Corinto? Ano ang intention niya? Okay, so sa context, sa historical context, kasama rin yung may problema ba kung bakit sinulatan ni Pablo ang taga Corinto? Yes. Tama? Meron pong problema sa Corinto kaya sinulatan ni Pablo. Tugon sa pangailangan ng problema. So what's the intent of Paul? Ayusin ang kaguluhan sa Corinto. Importante po yun. Pag nalaman natin ang intensyon ng author kung bakit niya isinulat yung aklat na kanyang isinulat, so magiging madali na para ma-interpret natin ng tama yung Biblia o yung salita o yung talata. Kaya tingnan po ninyo yung context, yung immediate context, and the larger context. Yung isang talata, saan nakapaloob yung isang talata na ito? Sa isang chapter. So yung chapter na yan, saang book nakapaloob yung chapter? Hanggang sa yung pinakamalawak na context niya, ano yun? Yung universal plan ng Diyos. Laging nakaugnay yan doon. Huwag po tayong kumbaga, baguhin po natin yung nakasanayan natin na, ito lang. Pag-pray na lang natin yon, di ba? Tama na pinag-pray, pero dapat aralin din natin. Kasi yun ang bahagi natin.
Okay, bakit kailangan interpretation? Dahil kasi ang Biblia sinulat sa Hebrew, Aramaic, and Greek. Ang Old Testament, merong malaking bahagi na Hebrew language. Merong bahagi na Aramaic, yung bahagi po ng Daniel. Okay, so yung Greek, yung New Testament, 100% na Greek language ang ginamit po dito. Tandaan po ninyo, meron po silang pagkakapareho. Meron pong isang salita na pwedeng magkaroon ng dalawang kahulugan. Halimbawa, sa atin, pagbati, hello. Tama ba? Hello. Pero pagka aalis na, maghihiwalay na, goodbye o kaya paalam. Alam po ninyo sa Greek, ang hello and goodbye, isang language. Yasu. Yasu. Kasi nung may umalis, nung nagbarko po kasi ako, ang mga kasama ko palagi mga Greek. Pagka nagkakasalubong, Yasu, sir, Yasu, babati siya, sabi hello. Eh nung meron ng umuwi na kasama kaming Grego, pupunta ng Greece, sabi nung kababayan niya, sinabi din siya ng Yasu. Tinanong ko, bakit? Di ba ang Yasu hello? Tapos, bakit sinabihan siya ng Yasu na pauwi na? Doon niya sinabi na pareho lang ibig sabihin. Ay magkaiba ng ibig sabihin yung isang salita. Katulad ng pinaliwanag ko po kanina, di ba? Pag tinignan nyo ang concordance, ang daming word na faith. Actually, kulang pa yun. So, iba-iba ang ibig sabihin nito sa English na kahulugan. Kaya dapat, tingnan natin ang original Greek language. Basta paano, bibili kami ng Greek book. Dati kami bumili pa ng Greek na dictionary. Ngayon po meron pong, hindi ko naman kung Bible Hub ba yun. Tignan po ninyo sa internet, yung Bible Hub. Nakikita po ninyo ibang interpretation and then meron tinatawag na interlinear. Pag sinabing interlinear, yung Biblia nandun yung English translation, nandun din yung Hebrew at nandun yung Greek. So doon yung makikita yung tinatawag na Greek language. Eh, nandun po yun, halimbawa, yung John 3:16. Makikita po ninyo yung Greek language na ang love. Yung Greek ano niya, yung Greek word niya sa salita sa lingwahe ng Grego. Okay, so kaya kailangan natin interpretation kasi yung lingwahe po nila hindi natin lingwahe. Tayo po kasi meron tayong tinatawag na dogma eh. May mga salita po tayo na akala natin yun na yung tama, kaya pag naka-encounter tayo ng ibang ng talagang ibig sabihin po nito, medyo nahihirapan na tayong mag-adjust. Okay? So, halimbawa, na sanay tayo yung tinatawag na Xerox, di ba? Xerox copy. Nakalimutan ko ipapakita sa inyo eh. Di ba meron tayong tinatawag yun na photocopier? Dati tawag natin Xerox. Nakuha po ninyo? Alam po ba ninyo ang Xerox? Hindi po ang Xerox po ay name ng company. Xerox. Tama? Name ng company ang Xerox. Pero pagka, halimbawa, meron kang papel na kailangan mong doblehin. Punta ka nga doon sa pa-Xerox mo nga to. Nakuha po natin. Oh. Okay, di ba? Oh. Okay. Hindi natin alam na yung Xerox pala is company name. O parang yung brand name. So nakuha po natin. Oh, kasi marami tayong salita na natabunan na yung sarili nating salita. Okay, so why interpretation is needed or necessary? Because we have different cultures. Ibang kultura. Bakit sinabi ni Jesus na kapag ang asin nawala ng halat, ay wala na itong pakinabang? Tanong, nawawalan ba ng alat ang asin? So doon natin po titignan yung tinatawag na historical background.
at yung tinatawag na cultural background. Sasabihin ba ni Jesus na kapag ang asin ay nawala ng alat, wala na siyang silbi? Kung ang asin sa panahon nila ay nawawala ng alat? So dun tayo papasok sa saan ba galing yung asin nila na ginagawa? At yung asin natin sa panahon natin. Yung asin ba natin sa panahon natin nawawala ng alat? Hindi. Tutunaw lang. Hindi, di ba? Sa panahon nila nawawala. Bakit? Kasi yung ginagawa nilang asin galing sa ilalim ng dagat na may kahalong mga ibang mga minerals o chemical. Kaya kapag yung asin po nila inamag, nawawala ng alat. Sarap siguro yung asin mo. Okay? Tama? Nawawala ng alat. Kaya sinabi ni Jesus, kapag ang asin nawala ng alat, wala na siyang silbi. Pero ang ano ibig sabihin nito? Yung ating testimony. Diba? Doon yung tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin yung magandang impluensya natin bilang asin ng sanlibutan. Yung preservative, di ba? So dapat makita sa atin yung pagiging asin, nagbibigay na nagpi-preserve. Di ba ang ulam para hindi po yung mga halimbawa nung panahon po kasi na yon, nung panahon na wala pa pong rep, di ba? O kaya naman iba wala pang rep. Ano ginagawa? Di ba inaasnan para hindi siya ang tawag dito? Hindi siya masira. Tama po ba? Sa panahon natin ngayon kasi meron ng mga ref, may mga freezer na. Ay pinipreserve na lang. Napoprosen naman. Hindi katulad nung nilalagyan ng asin, kahit paano na-preserve yung kung ano man ang nilagyan ng asin. Ano pa ang ginagawa ng asin? Magbibigay ng lasa, seasoning. Kaya kung wala lang alat ang asin, wala na talagang silbi sa panahon nila. Tatapon na lang. Pero literally sa panahon natin, hindi naman nawawala ng alat. Pero ibig sabihin nun, yung patotoo natin, kapag ka nasira na ng gusto, wala na po itong silbi, wala na itong pakinabang. Nakuha po natin. Kaya ganun kahalaga ang interpretation. In various literary forms in genre. Okay? So, ano yung ibig sabihin nito? Sinabi ko na po kanina, yung gospel. Sa gospel, may nakapaloob na mga talinaga. So, bagaman nakapaloob ang talinaga sa gospel, iba pa rin ang approach kung paano i-interpret ang gospel sa talinaga. Approach. Kasi ang gospel, yun po yung ebanghelyo, mabuting balita. Ano ba ang content ng gospel? Yung buhay ni Jesus, yung paghihirap ni Jesus, pagkamatay ni Jesus, pagkabuhay na maguli ni Jesus, at yung tinatawag na mga teachings ni Jesus na ginamitan niya ng talinaga. Ano pa? Yung history. Halimbawa, yung Book of Acts. Bakit sinabing history? Nakapaloob sa Book of Acts kung paano nagsimula, paano lumawak, paano lumago ang church. So, yun ang tinatawag ni John na prophecy. Okay? So, saan isinugo ang propeta na ito? Halimbawa, sa Isaiah. Saan po siya isinugo? Si Jeremiah, saan siya isinugo? Tandaan po ninyo, may divided kingdom, ha? Ibig sabihin, yung South and North, Israel and Judah. Merong mga sinugo sa Israel, merong sinugo sa Huda. Importante yon. Okay? Then, we are separated by language, culture, time, and geography. Okay. Alam natin kasi pagka Middle East ay mainit. Okay? Totoo po yun, mainit. Pero meron din lamig sa kanila. Bakit? Kasi malapit sila doon sa yung napuntahan ko po sa Saudi, nung nag-Saudi ko, yung bahagi po ng Red Sea. Okay?
So sa Israel, meron din silang tag-init, meron din silang taglamig. Bakit? Kasi nasa Europe side sila. Di ba Europe side sila? Kaya sa atin kahit kailan di magkaka-snow. Bakit? Ang layo-layo natin sa ano, mas malapit tayo sa araw. Di ba? Nasa ano tayo, nasa yung circumference na tinatawag. Yan ang ating geography o yung ating demography or whatever. Nakuha po ninyo, kaya talagang mainit ang panahon natin. And then, kaya naman madalas tayo binibisita ng bagyo. Tandaan po niyo, archipelago po tayo, sa gitna tayo ng dagat. Paligid tayo sa tubig. Sa makawa natin. Kaya nakaka-interpret natin dahil kasi meron pong malaking agwat yung lengguwahe nila sa lengguwahe natin. Bagamat binanggit ko na po kanina, di po ba? And then, yung kultura po nila, may kaibahan sa kultura po natin. Halimbawa, ang Hebrew at ang Greek, magkaiba ng kultura yan. And likewise, tayo mga Pilipino. Tama? Tayo ayaw natin ng masyadong maasim na maasim. Ang Greek po kasi hindi. Pagkaya na ay naglitsyo ng manok, ah, tatawag dito, lalamasan ng ano yan, ng tinatawag na oregano. Pagkatapos pipigaan ng pagkadami-daming Lamang. lemon. O pag naluto, pag kinain, sausawan pa rin, maasim. Sa po natin. Kultura nila yun. Tayo, hindi. Ha? Kaya doon ko natikman yung tinatawag na saksakan ng asim ng litsong manok. Samantalang sa atin, sampalok lang ang lasa ng litsong manok, di ba? Okay. At hindi natin sinasawsaw sa maasim. Natakaw po natin. Kaya yun ang napakahalaga. Okay, so sige po. So yung pong ating kaninang tawag dito, yung ating pong kaninang verse, yung tinatawag na yung pong yung the eye of the needle, marami pong gumagamit dito sa preaching na ito raw po ay gay sa bansang Israel. Pero historically, wala pong evidence na ito po ay tinatawag na na pangalan ng gate sa Israel. Pero ang Israel, di ba nakabakod sila? Meron pong malaking gate na may oras po na nakasara na po yon. So wala na pong makakabasok. Pero meron pong maliit na pintuan yun na yung tao lamang ang pwedeng pumasok dito. And then meron po ako nakitang picture na merong, actually hindi naman gate yun, butas sa pader na makakadaan ng tao. Ang sabi po ng ibang preacher, yun ay gate sa Israel na para makapasok ang kamelyo, lulud muna yung camel at lahat ng daladala niya, tatanggalin niya para makapasok. Pero wala pong archaeological evidence pagdating po dito. Dapat kasi ang ating pag-interpret, yung meron pong historical evidence doon sa atin pong pinag-aaralan. Okay? Pero culturally speaking, ang mga Hudyo, meron silang style of teaching na exaggeration o exaggerated. Para bigyang diin kung ano yung gustong sabihin. Was it literal na sinabi ni Jesus na hindi ko man tignan, hindi naman bisa sabihin ni Jesus yung literal yun na yung camel makakapasok sa that is impossibility. Napaka-imposible po nun. So, gumamit si Jesus ng tinatawag na hyperbole para ibigay ang diin doon sa mensahe ng kaligtasan. Ano ang context? Nagtanong yung mayaman, paano maliligtas? Tama? Sabi ng Panginoon, nasunod mo ba yung mga kautusan? Sabi niya, nasunod ko na po yun, simula nung bata. Sabi ng Panginoong Hesus, sige, umuwi ka, ibenta mo lahat ng iyong mga ari-arian, ipamigay mo sa mahihirap. At nalungkot na umalis ang mayaman dahil kasi
sadyang napakayaman niya. Doon sinabi ni Jesus na mas madali pang makapasok ang kamelyo sa eye of the needle kesa sa mayaman na ito sa kaharian ng Diyos. It is as the entering of the eye of the needle. Ano ba ang usapan dito? Paano maliligtas? So ang linaw doon, sino ang maliligtas? Sabi ng mga alagad. Okay? Ibig sabihin, naintindihan ng mga alagad. Hindi nila sinabi na, Panginoon, paano makakapasok yung camel sa butas ng karayom? Hindi katulad ni Nicodemus, di ba? Makakapasok ko ba ako sa tiyan ng nanay ko para isilong na maguli? Yung mga alagad, naintindihan nila. Kaya tanong nila, sino maliligtas? So doon sinabi yung to God, to man, this is impossible. To God, this is possible. Alin? Yung pagpasok ng kamelyo sa butas ng karayom, hindi. Yung kaligtasan. So pinapakita lang dito na mahirap maligtas ang tao apart from grace. So ginamit lamang para bigyan ng sharp contrast yung gustong ipaabot ng Panginoon dun sa mayaman at dun na rin sa mga nakikinig. So figurative language lang yun. Okay? Pero sa mga Hudyo that time, naintindihan nila yun. Kasi ang kamelyo sa panahon nila, ang kamelyo ang pinakamalaking hayop sa Palestina. At naintindihan din naman nila yung karayom, di ba? Okay. So dahil kasi mga Hudyo sila, alam nila yung style ng teaching ng mga Hudyo. Alam po natin ang Panginoong Hesus ay Hudyo. So gumamit siya ng very common na maiintindihan doon sa panahon nila. So the point is, yung kaligtasan. Huwag ninyong i-focus doon sa eye of the needle. Okay? Dahil kasi ginamit lang yon para yung sharp contrast. Ibig ba sabihin, hindi maliligtas sa mayaman? Hindi. Sabi, napakahirap sa mayaman na katulad niya na i-let go ang lahat ng kanyang ari-arian. Dahil ang alam niya, dahil sa panahon po nila, ang kayamanan ay God's blessing. Totoo po yun. Kaya lang, maling pananaw na kapag pagka mahirap, hindi binless ng Diyos. Kaya si Jesus, hindi nila tinatanggap. Bakit? Kasi mahirap eh. Anak ng karpintero. So, nakuha po natin. So that is the meaning of historical context. Okay? Kaya yun po yung masterin po ninyo. Yung mga bagay na binigay ko po sa inyo ngayon. Kasi yun ang mga tools na magagamit po ninyo sa pag-interpret ng iba't ibang literary styles na ating may encounter sa Biblia. Okay? Isa sa pinakamahirap na interpret, yung Revelation. Okay? Yung mga images sa Revelation, nakikita lang natin yun sa anime. Isa katawan, ikaw ulo. Tama? Okay, so that is imagery. So that is apocalyptic. So meron pong approach para interpret ang tinatawag na apocalypse. Ibig sabihin, ilalabas pa lang. Sabihin, sa darating pa lang na panahon, makikita talaga ibig sabihin ito. Pero kung gagamitan natin ng hermeneutics, makikita na po natin ang ibig niya sabihin. Okay, so ganda lamang po.